Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung may error ba ang Bible. Ang tinatalakay natin ngayon ay ang konsepto ng inerrancy o sa madaling salita, ang pagiging walang mali ng salita ng Diyos. At ang Bible verse naman natin ngayong araw ay 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sinasabi dito ay all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kagaya na sinasabi sa ating scripture na all scriptures is given by inspiration of God. Hindi lang ito basta sinulat ng tao. Ito ay hiningahan mismo ng Diyos. Kaya naman, pwede natin pagtiwalaan ng buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Ang konsepto naman ng inerrancy or truthfulness sa madaling salita, ay ito ay isang mahalagang katotohanan tungkol sa Biblia. Ibig sabihin nito mga kapatid, na ang Biblia sa original manuscripts nito ay walang kahit ano pagkakamali sa lahat ng ina-affirm nito. Mapa-history, science, or theology man. Bakit? Dahil ito ay inspired ng Diyos na hindi kailanman ay nagsisinungaling at hindi nagkakamali. Minsan may mga tao nagsasabi, may contradiction daw ang Biblia. O kaya paano mo nasasabing totoo yan? Pero bilang mga manampalataya, alam natin na ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kaya't ang kanyang salita ay hindi mali, kundi tama. At kung may parte na hindi agad naintindihan, kailangan lang natin ito ng matinding pagsisilasat or deeper understanding o masusing pag-aaral at guidance ng Holy Spirit. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay una, inerrancy applies to the original manuscripts. Hindi mo sabihin na lahat ng printed Bibles today ay 100% perfect. Pero ang original na isinulat ni Moses, David, Paul at iba pang mga lagad ng Panginoon, yun ang walang error. Pero kahit wala na tayong hawak na original manuscripts ngayon, God is sovereign. He has preserved His word faithfully through generations. Ang mga scholars at translators ay ginamit ng Diyos para maipasan sa atin ang kanyang salita. Kalawa ay inerrancy means the Bible has no error. Kung sinasabi ng Bible na may flood, then nangyari ito. Kung sinabi ni Jesus ay nabuhay muli ay nang makalipas na 3 araw, ay totoo ito at walang mali sa turo, history o pangako ng Diyos. Ito ay walang sablay. Kaya kung may napapansin tayong parang contradiction, it's not the Bible that's wrong. Maybe it's our interpretation that needs correction. Ikatlo ay inerrancy is rooted in the character of God. Ang hagot ng inerrancy ay hindi lang basta theology, kundi ang character ni God mismo. God is holy, perfect, and true. Kaya ang kanyang salita ay reflection ng kanyang katangian. Kung ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, then hindi rin nagsisinungaling ang kanyang salita. Ganun lamang kasimple ang topic nito. At para sa ating application ngayong araw mga kapatid, ay unang-una, trust that God has preserved His word. Sa dami ng nagdaang taon, persecution, translations, at challenges, hindi kailanman nawala ang Biblia. That's proof of God's preservation. At kung may doubts tayo, minsan sa mga nababasa natin, alalahanin natin, ang Diyos ay faithful at kayang ingatan ng kanyang salita. Kung kaya mga kapatid, ganito natin dapat tignan ang Biblia bilang isang makapangyarihan at dapat natin pagtiwalaan ng Biblia mga kapatid dahil ang bawat salita na sa Biblia ay salita ng Diyos mismo. Dito salita ni David o ni Moses. Ito ay mismo galing sa ating Panginoon. Kung kaya mga kapatid, kung tayo ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindi sa Biblia, ang masasuggest ko ay aralin natin ito mabuti at pagbulay-bulayan at humingi tayo ng guidance sa Holy Spirit. At ito nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Maraming salamat sa panonood.